Mapagpalang araw mga kataba. Yan, isa to sa favorite talaga ng mister ko. Madalas siya nagpapabili ng mga, mahilig siya sa kahit na anong klaseng kakanin. No, especially sa mga ganito, tulad ng mga inangit, ganon. No. Kaso, yung sugar kasi, lagi kong kinokontrol yung sugar niya. Kaya minsan nililesing ko yung sobrang tamis. Tapos dito, gagawa naman tayo ng kakaning malagkit ang gamit ko naman dito. Sinaing ko na to. Ayan. Parang normal na pagsasaing lang. Gumamit ako dyan ng rice cooker. Tansyahin nyo na lang gaano kaalsa yung malagkit. Kalahating kilo lang naman to. Hinati ko at lulutuin ko naman yung sa mga susunod na araw. Tapos, ito naman, nilagyan ko ng pandan para mas mabango. Kung walang pandan, okay lang din. At konting salt. Wala akong nilagay na pampatamis dyan or gata or wala tong gata. No, gagamit lang ako dito ng pampatamis sa ibabaw. Ganun lang kasimple yung ating kakanin. Tapos dito sa lanera, kahit na anong container, pwede kayong gumamit. Gumamit ako ng dahon ng saging. Kung wala rin dahon ng saging, tanggalin nyo rin yun. Kasi minsan, mahirap maghanap ng dahon ng saging sa mga lugar na wala namang masyadong puno, ganun. Kaya meron tayong dahon ng saging kasi pampabango din to. Mas masarap yung kakanin pag nasa dahon ng saging. Tapos, binrush ko na to ng oil. Pwede na nating ilagay yung ating malagkit. Siguro mga ano to, mahigit sa ganitong lalagyan. Pero gagamit ako ng ibang lalagyan. Ang gagamitin ko na dyan yung ibang lianera kong maliit. Tanggalin na natin to. Mas maganda pa nga to pag toasted ang ilalim eh. Mas masarap. Kaya minsan, maganda rin yung nakasalang sa ano. Kalan. Yan. Habang inaayos ko to, gagawa naman tayo ng lutuin naman natin yung pang ibabaw niya. Balikan natin. Yan. Naayos ko na yung ating malagkit na sinaing. Hindi ko na-mention yung dahon ng saging. Pinainit ko muna yan Pinainit ko yan dito sa kalan para mas malambot yung dahon ng saging. Tapos meron tayo ditong condensed milk sa ilalim. Meron ako dito sa kawali. Dark brown sugar. Kinakaramelize ko siya. Low heat lang. Pwede naman medium heat pero alalayan nyo lang. Tapos continuous yung paghahalo para hindi masunog. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung asukal. Tapos maglalagay ako dito ng konting slurry. Isang kutsarang cornstarch na tinunaw. Sa konting tubig din. Pampalapot lang yan. Yan, unti-unti nang natutunaw yung ating asukal. Balikan natin yan pag ilalagay ko na yung ating condensed milk. Pag ganyan, nagmumukhang tsokolate na yung ating tinutunaw na sugar. Maganda kasi yung dark brown sugar mga kataba. Pwede na tayong maglagay dahan-dahan ng condensed milk. Yung condensed milk, 3/4 na lata lang yung ilalagay ko. Kita nyo na mumuo-muo pa. Matutunaw yan. Basta halo lang tayo ng halo. At hindi masyadong malakas ang apoy. Tunawin niya yung asukal. Magpapalapot din yung condensed milk. Kaya hindi ako naglagay ng pampatamis doon sa ating malagkit dahil dito matamis na talaga to. Yan. Balikan natin habang naghahalo ako. Ayokong managinip ko. Halos unti-unti nang natutunaw yung asukal. At nag-combine na ng tuluyan yung ating condensed milk. Magdagdag tayo ng, dito sa lata na rin ako naglagay. Yan. Slurry to. Isang kutsarang
cornstarch at tubig. Isang kutsara din. Yan, pag yung hindi na masyadong, pag wala na yung mga buo-buo na yan, at halos malapot na, ilagay agad natin sa ibabaw. Para hindi masyadong tumigas agad. Mainit pa naman yung ating sinaing na malagkit. Yan, balikan natin. Habang naghahalo ako, pamilya namin napakahilig sa kakanin. Lalong-lalo na yung aming tatay. Binabalansi ko lang yung tamis, mga kataba, dahil yung kanyang sugar. Ilang ingredients lang naman yung kakanin natin, malagkit. Wala tong pang matamis yung ating malagkit. Ang pinakapampatamis niya, mga kataba, yung sa ibabaw lang. Sugar at condensed milk. Hindi ako naglagay ng gata. Yan yung ating version ng kakaning malagkit. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood, mga kataba. Samahan nyo ng kape. At pwede ring merienda. Thank you.